Part 8. Bago pa man matapos ng babae, ang pagsasalita ay mabilis na ibinagsak ni Lucas. Ang mga kubyertos na hawak nito kaya natigil ito sa pagsasalita at nakita niya ang masamang tingin na ipinukol nito sa babae na tila bakutsilyo. Kung nakamamatay lamang ang tingin ay tiyak na kanina pa nakahandusay ang babae sa sahig at duguan. Nagresulta ng malakas na tunog ang ginawang pagbagsak ni Lucas ng kubyertos sa lamesa kung saan ang lahat ay naging tahimik. Maging ang babaeng nakamata lang ay hindi nagawang magsalita. Ilang sandali pa ay dahan-dahang tumayo si Lucas mula sa kinauupuan nito at itinaas ang kamay at itinuro ang dalawang babaeng magkatabi. Paalisan niyo ang dalawang yan dito ngayon din. Malamig at punong-puno ng awtorisasyon ang tinig nito. Napadako ang tingin niya sa dalawang babae, ano? Nauutol na tanong ng babaeng nagtulak sa kanya sa pool at baka sa mukha nito ang hindi makapaniwala dahil sa narinig nito. Nanlalaki ang mga mata ni Kathy habang nakatingin sa kanyang pinsan na si Lucas at hindi maiwasan na hindi manginig. Birthday ng lolo nila at napakahalagang okasyon ng araw na iyon at ngayon talaga siya gustong paalisan nito kasama ang kanyang ina. Isa pa ay hindi niya lubos akalain na palalayasin siya nito dahil lang sa mga sinabi niya sa asawa nito na totoo naman. Hindi niyo ba ako narinig? Umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw nito at pagkatapos ay tinapunan ni Lucas ng tingin ang nakatayong Tito Alex nila na walang mababakas na anumang emosyon sa mga mata nito at halos pangilabutan siya nang tapunan siya nito ng tingin. Napakalamig ng mga titig nito. Umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw nito at pagkatapos ay tinapunan ni Lucas ng tingin ang nakatayong Tito Alex nila na walang mababakas na anumang emosyon sa mga mata nito at halos pangilabutan siya nang tapunan siya nito ng tingin. Napakalamig ng mga titig nito. Sa mga oras naman na iyon ay nagdadalawang isip si Alex na sundin ang utos ni Lucas lalo pa at sina Kathy at ang ina nito ay miyembro pa rin kahit papano ng pamilya Montenegro kahit na sabihing malayong kamag-anak pa ito ng pamilya, ay Montenegro pa rin ang taglay na apelyido ng mga ito. Alam niyang galit si Lucas at hindi lang basta galit pero hindi niya pa rin maiwasang hindi mag-alinlangan. Lumunok siya at pagkatapos ay nilingon ang matandang nakaupo sa pinakasentro ng mahabang lamesa. Humihingi siya rito ng tulong kung ano ba ang dapat niyang gawin. Papaano po ito ngayon? Tanong niya rito. Tumingin ito sa kanya at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sundin mo na lang ang sinabi niya, sagot nito sa kanya. Nang marinig ni Kathy ang isinagot ng matanda ay lubos siyang hindi makapaniwala. Akala niya ay pipigilan nito si Lucas pero mas kinampihan pa nito ito. Ilang sandali pa ay naglitawan na ang mga bodyguards ng pamilya Montenegro, sa mga sumunod pa na sandali ay may 4 ng lalaki ang nasa likod nila, tig-isa sila ng kanyang ina sa kanan at isa din naman sa kaliwa. Sumunod na lang po kayo sa amin sa labas, sabi ng mga ito. Napasulyap siya sa matandang nakaupo at nakatingin lamang sa kanila. Tumingin siya rito nang nagmamakaawa. Lolo, alam kong hindi mo ako sariling apo pero kamag-anak niyo pa rin ako, kadugo niyo. Ngayon ang ika-80th birthday mo at sa ganitong mahalagang araw ay hahayaan niyo talaga kaming paalisan rito ng aking mommy. Tanong niya rito. Hindi ito sumagot kaya nagpatuloy siya. Alam niyo naman na napakatagal ng panahon nang mamatay ang aking daddy at naiwan lang kami ni mommy na kami lang, gusto ko lang naman kayong makabonding at makihalubilo na rin sa inyo pero bakit ganito pa? Puno ng sakit na tanong niya rito. Dahil sa mga sinabi niya ay muling napasulyap ang kanilang Tito Alex sa matanda. Ang ama ni Kathy ay pumanaw ilang taon na ang nakakaraan at silang mag-ina ay naiwan na wala man lang kayamanan at nagdusa talaga sila ng husto. Nakatitig ang matanda kay Kathy at pagkatapos ay naiisip niya na kung hindi lang sila tinulungan ng kanyang asawa noon dahil alam nitong kamag-anak niya ang tatay nito at naawa ito ay hindi niya akam kung saan sana pupulutin ang mga ito kung hindi iyon ginawa ng asawa niya. Noon ay hindi niya tinutulan ang pagtulong ng asawa niya sa mga ito dahil nga talaga namang kamag-anak niya ang ama ni Kathy at wala siyang hiningi na kahit na anumang kapalit sa pagtulong na iyon ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita nilang pamilya sa mga ito ay nagawa pa rin ng mga ito na ipahiya ang kanyang apo sa napakaraming tao at hindi niya iyon kayang tiisin o palampasin man lang. Lolo, alam kong mali ang ginawa ko. Hindi ko napigil ang sarili ko na sabihin ang mga iyon at hindi ko siya dapat kinutya o pinagtawanan dahil kahit bali-baliktaran ko pa ang mundo ay asawa pa rin siya ni Kuya Lucas. Patawarin niyo kami ni Mommy, Lolo sa pagiging walang madaldal namin.
Sabi nito at baka sa mukha nito ang labis na pagsisisi at umiyak pa ito kaya hindi niya maiwasan na hindi lumambot ang kanyang puso para sa mga ito. Tahimik lamang nakikinig si Lian sa mga ito nang bigla na lamang hawakan ni Betty ang braso niya. Hipag alam king hindi magkapatid si Alejandro at ang asawa ko pero magpinsan sila, pero kahit na papano ay magkamag-anak pa rin sila. Magkapatid ang kanilang mga lolo so please, tulungan mo kaming hikayatin si lolo na huwag kaming paalisan, pakiusap nito sa kanya. Napatitig siya rito, sa mga nakalipas na taon ay naisip ni Lian ang tungkol sa naging turingan ng magpinsan at masasabi niya na naging malapit nga talaga ang mga ito. Hindi lang basta naging magkalapit kundi naging magkasangga rin. Napatitig siya rito, sa mga nakalipas na taon ay naisip ni Lian ang tungkol sa naging turingan ng magpinsan at masasabi niya na naging malapit nga talaga ang mga ito. Hindi lang basta naging magkalapit kundi naging magkasangga rin. Pero narinig niya mismo sa kanyang mga tenga ang mga sinabi ng mga ito tungkol sa manugang niya, isa pa ang pamilya na ang pinag-uusapan rito at hindi niya pwedeng ipagwalang bahala iyon. Ang mga klase ng mag-inang ito ay mga sakam at walang alam kundi man-ira ng mga tao sa paligid nila at ang pinakakinaiinis niya ay ang pagiging gaaman ng mga ito, ngunit alam niya na kahit anong gawin ng mga ito ay walang mapapala ang mga ito. Hinayla niya ang kanyang braso mula rito at pagkatapos ay tiningnan ito. Tama ka, ilang taon din kitang laging nakikita at nakakabonding pa kung minsan at isa pa ay kailangan kong kilalanin ang mga kamag-anak ng asawa ko kaya lang, tumigil siya sandali at pagkatapos ay sumulyap sa anak nito. Naisip niyo ba ng anak mo kung sino ang inalipustan niya kanina? Tanong niya rito. Hindi ito nagsalita kaya nagpatuloy siya. Nung tinawanan niyo ang asawa ni Lucas ay parang tinawanan niyo na rin si Lucas mismo at maging ako. Sabi niya sa mga ito. Kung sana ay sumunod na lamang ang mga ito sa mga bodyguards at tahimik na sumunod ay hindi na niya kailangan pang ipahiya ang mga ito sa harap ng mga tao pero sadyang matigas ang mukha ng mga ito kaya wala siyang pagpipilian. Biglang na lamang itinulak ni Kathy ang isa sa mga bodyguards na nasa likod nit at pagkatapos ay nagtatakbo patungo sa harap ng kanilang papa at pagkatapos ay lumuhod. Lolo please, huwag niyo itong gawin sa amin. I'm begging you. Umiyak na pakiusap nito sa matanda. Ang mga kasama nila sa mesang iyon na kumakain ay natigil sa pagkain at nakamasid lang sa kanila. Maging ang mga nasa katabing lamesa ay ganoon din ang ginawa. I'll give you 3 seconds to get up and stop crying. Banta ni Lucas kay Kathy. Nakita niya kung paano nito kabilas na itinikom ang bibig nito pagkatapos ay mabilis niya itong sinulyapan. May isang bagay na ayaw ko sanang sabihin sa karamihan ng tao pero dahil kayo naman ang nag-umpisa ay wala na akong pagpipilian pa. Napabuntong hininga siya at pagkatapos ay sinulyapan niya ang nasa kanyang tabi. Kanina lang ay may nagtulak kay Annie sa pool at may ideya ka ba kung sino ang nagtulak sa kanya? Tanong niya rito. Nang marinig ni Kathy ang sinabi ng ina ni Lucas ay naramdaman na lamang niyang nawalan ng dugo ang mukha niya. Annie. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon dahil ito ang nabalitaan nila noong ulila na inampon ng kanilang lolo at paglaon ay napabalita nga na ikinasal na ito kay Lucas. Napalunok siya nang wala sa oras. Ibig sabihin ay ang babaeng tinutukoy niya kanina ay walang iba kundi ang babaeng nasa tabi lamang ng kanilang lolo at ngayon niya lang na-realize na kaya pala ganon na lamang ang mga sinabi nito nang makausap niya ito kanina sa labas. Mabilis na napunta sa kanya ang tingin ni Lucas at pagkatapos ay sinaman siya nito ng tingin. Sabihin mo ang totoo Kathy, itinulak mo ba siya? Malamig ang mga matang nakatitig ito sa kanya na tila ba maglalabas ito ng mga patalim sa mga mata nito. Hindi maiwasang hindi makaramdam ng takot ni Kathy para sa sarili niya ng mga oras na iyon. Babuka na sana ang kanyang bibig upang humingi ng tawad nang bigla na lamang siyang hawakan nito sa braso at pagkatapos ay hinayla. Hindi niya maiwasang hindi mapakagat labi dahil sa diin ng pagkakahawak nito sa braso niya. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin ngunit mabilis siya nitong hinayla papunta sa kabilang panig ng lamesa sa harap mismo ni Annie. Ibinagsak siya nito at pagkatapos ay napaupo siya sa sahig. Hindi niya magawang magreklamo dahil sa ginawa nito. Humingi ka ng tawad sa kanya Nodjan din. Utos nito sa kanya. Dahil sa labis na takot ay mabilis siyang humarap rito at pagkatapos ay yumuko. Pasensya na Annie, hindi ko sinasadayang may tulak ka. Pasensya ka na talaga, nakayuko pa ring paghingi niya ng tawad rito. Dahil kaarawan ng matanda ay ayaw nang palakihin pa ni Annie ang ginawa nito.
Okay lang, mabuti na lang at hindi ako napano. Huwag mo nang intindihin iyon. Sagot niya rito. Patatawarin niya na lamang ito para wala nang gulo pa. Pagkatapos lang niyang sumagot ng bigla na lamang yumuko si Lucas at pagkatapos ay hinawakan ang braso muli ni Kathy at hinayla ito palabas. Ito na mismo ang humila palabas dahil natitiyak din naman kasi nila na hindi nga naman talaga ito susunod kung ang mga bodyguards lang ang aasahan nila. Napalingon siya sa katabing babae kanina ni Kathy na nalaman niyang inapala nito. Dahil marahil siguro sa sobrang pagkapahiya ay hindi na niya kinaya pang manatili dong nakamasid lamang at mabilis na nagtatakbo ito upang sundan ang kanyang molditang anak. Ilang minuto lang ang lumipas at bumalik na rin doon sa hapag si Lucas at pagkatapos ay bumalik ang lahat sa pagkain pagkatapos ng munting drama. Agad na napalingon si Annie sa matanda at nang makita naman niya na tila hindi naman ito naapektuhan dahil sa nangyari ay nakahinga siya ng maluwag. Ilang sandali pa ay nakita niyang nagbalat ito ng hipon at dali-daling inilagay sa kanyang plato. Napakalambot at napakalinamnam ng hipon, tikman mo, napakasarap ng pagkakaluto, nakangiting sabi nito sa kanya. Agad naman siyang ngumiti rito at pagkatapos ay nagpasalamat. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mabilis na tinikman iyon. Oo nga po napakasarap lolo, masayang sabi niya rito at pagkatapos ay nagtawanan habang nagkwekwentuhan hanggang sa matapos silang kumain. Pagkatapos ng napakabisi na araw sa wakas ay nakabalik na rin muli si Annie sa kanilang silid para makapagpahinga pagkatapos ng hapunan. Nang mga oras na iyon ay ramdam niya ang kanyang pagod sa maghapon pati na rin ang antok niya pero kailangan niya munang maligo bago man siya matulog. Kaagad siyang dumiretso sa banyo upang maligo. Napakunot ang noo ni Lucas ng makarinig ng katok sa pint habang nakahiga siya sa kama samantalang si Annie naman ay nasa banyo para maligo. Kaagad siyang tumayo upang buksan ang pinto at kamuntikan pa siyang masabsob dahil medyo nahihilo siya sa dami ng nainom niya kanina. Pagbukas niya ng pinto ay kaagad niyang nakita ang kanyang tita Alex na nakatayo sa labas ng pinto at may hawak na tray na may 2 tasa na nakapatong doon. Lucas, ipinapabigay ito ng mommy ninyo, siya raw ang nagtimpla nito para sa inyo ni Annie. Itong tsaa ay kay Annie at ito namang kape ay sayo dahil para daw kahit papano ay mabawasan ang kalasinggan ninyo dahil alam niya raw na marami kayong nainom kanina. Sabi nito sa kanya, dahil sa sinabi nito ay hindi niya maiwasang hindi mapatitig sa 2 tasa nga na nasa tray na hawak nito pagkatapos nitong magpaliwanag sa kanya. Ito daw pong tsaa ay makakatulong kay Annie para makatulog siya ng mahimbing para na rin mabawasan raw kahit papano ang stress niya at hindi lang iyon dahil pangpaganda rin daw ito ng balat. Panigurado daw na magugustuhan ito ni Annie, nakangiting sabi nito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga at pagkatapos ay kuhanin ang tray na ibinibigay nito. Salamat po tita at pakisabi na lang kay mommy na salamat din. Nakangiting sabi niya rito at pagkatapos ay mabilis na inabot na iyon at hindi rin naman nagtagal ay nagpaalam na rin ito kaagad kaya siya ay pumasok na din sa loob ng silid. Nang hipyuan niya ang tasa ng kape at naramdaman niya mainit ay hindi na siya nagdalawang isip pang inumin iyon dahil tamang-tama nga naman iyon para sa hangover niya dahil halos sumasakit na nga rin ang ulo niya. Hindi niya ito ibinaba hanggang hindi ito inuubos at inisang lagok niya ito ngunit pagkatapos niyang maubos ang laman ng tasa ay hindi niya maiwasang hindi mapasimangot. Napatingin siya sa loob ng tasa na sa mga oras na iyon ay wala ng laman at pagkatapos ay napatanong sa kanyang Cyril ng bakit parang iba yata ang lasa ng kapeng iyon. Palagi siyang nagkakape pero hindi ito yulad ng isang ordinaryong kape lang, parang may lasa itong gamot. Nang lumabas si Annie mula sa banyo ay nagulat siya nang bigla na lamang niyang nakita na hinuhubad na ni Lucas ang suot nitong kamiseta. Maging ang sapatos nito ay natanggal na rin nito, ang mga ito at pagkatapos ay nakaupo ito habang nakahantad ang mamula-mula nitong kutis. Bigla niya itong tinanong dahil sa labis na pagtataka. Sa pagkakaalam naman kasi niya ay nakabukas naman ang aircon sa silid nila pero ito. Anong problema? Bakit ganyan ang itsura mo? Epekto ba yan ang nainom mo? Umiling naman ito at pagkatapos ay sumagot. Iniinit ako. Sabi nito. Agad naman na nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa sinabi nito. Naiinitin. Agad siyang naguluhan dahil sa naging sagot nito. Hindi naman mainit sa loob ng silid nila dahil nga nakasindi naman ang aircon kaya napaka-imposible ng sinasabi nito.
Ngunit nang maalala niya na marami-rami din naman ang nainom nito kanina ay hindi na lamang niya iyon pinansin pa. Alam niya na normal lang iyon dahil sa mga ininom nito. Marahil ay epekto yan ng ininom mo kanina. Maligo ka na muna nang mahimasmasan ka. Sabay niya rito at pagkatapos ay naupo na siya sa kama. Marahil ay napagtanto ni Lucas na may sense naman ang sinabi niya kaya tumango ito. "Can you give me a towel?" Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay tumayo na at pumasok na sa banyo. Nang marinig niya ang sinabi nito ay kaagad siyang namula. Inililis niya ang kumot at mabilis na sumampa sa kama. "May kamay ka naman edi kumuha ka," sabi niya rito ngunit mabilis itong sumagot. "Kung ayaw mo akong bigyan edi lalabas akong nakahubo pagkatapos kong maligo." Walang gatol na sagot nito sa kanya. Napakuyom ang mga kamay niya at pagkatapos ay sinulyapan ang bukas na pinto ng banyo. Wala siyang pagpipilian kundi sundin ang gusto nito dahil ayaw niya namang lumabas nga ito ng nakahubo. Mabilis siyang bumangon mula sa kama at nagtungo sa kabinet upang maghanap ng towel. Sa unang pagkakataon ay naging ganoon ang kilos nito. Pagkatapos niyang makahanap ng robo dahil walang towel ay iyon na lamang ang kinuha niya at mabilis na ibinigay ito kay Lucas. Nang maabot nito ang robo na ibinibigay niya ay mabilis itong nagsalita at inutusan siya na tila ba ito isang hari. "Habarin mo ang mga damit ko," utos nito sa kanya. Sa unang pagkakataon ay naging ganoon ang kilos nito. Pagkatapos niyang makahanap ng robo dahil walang towel ay iyon na lamang ang kinuha niya at mabilis na ibinigay ito kay Lucas. Nang maabot nito ang robo na ibinibigay niya ay mabilis itong nagsalita at inutusan siya na tila ba ito isang hari. "Habarin mo ang mga damit ko," utos nito sa kanya. Nag-isang linya ang mga kilay niya, tinatrato ba siya nitong alila nito? "Lucas, kailan ka pa naging tamad? Epekto pa rin ba yan ng alak?" Nagtatakang tanong niya rito. Nakipagtitigan ito sa kanya at pagkatapos ay sumagot. "Siguro nga. Ewan ko ba pero parang walang lakas ang mga kamay ko, kung ayaw mo na habarin ang mga damit ko ay ibabalik ko sayo itong robo na binigay mo at lalabas akong walang saplot pagkatapos kong maligo." Banta nito sa kanya muli. Kailan pa ito naging bastos? Isa pa ay si Lucas ba talaga ang nasa harap niya? Walang nagawa si Annie kundi ang sundin ang inuutos nito. Tumayo siya sa tapat nito at pagkatapos ay inumpisahang tanggalin ang buckle ng sintron nito. Ilang sandali pa nga ay nanginginig na ang mga kamay niya at pakiramdam niya ay sinasadya lang iyon ni Lucas. Ang mainit nitong hininga ay tumatama sa kanyang mukha na naging dahilan kung bakit nagkandegulo-gulo ang kanyang isipan at halos hindi na makapag-isip pa ng maayos. Amoy na amoy niya ang alak sa hininga nito. Nang mga oras na iyon ay bigla na rin siyang nakaramdam ng init sa kanyang paligid ng katulad ng inirereklamo ni Lucas kanina kahit nakatatapos niya lang namang maligo. Nag-umpisang mamuo ang pawis sa noo niya. Ilang sandali pa ay magkalapit na silang dalawa. Nanlalaki ang mga mata niyang napahawak sa dibdib nito at pagkatapos ay bahagyang itinulak ito, "Layuan mo ako," nauutal na sabi niya rito. Dahil nga nasa dibdib nito ang kamay niya ay hindi niya maiwasang hindi maramdaman ang init na bumabalot sa balat nito na tila ba nag-aapoy at pakiramdam pa nga niya ay maging ang mga kamay niya ay mapapaso na kapag hindi niya pa ito tinanggal doon. Maging ang pagtibok ng puso nito ay ramdam na ramdam niya dahil nakatapat mismo ang kamay niya sa puso nito. Nang mga oras na iyon ay hindi niya maiwasang isipin kung parehas lang ba sila ng nararamdaman dahil kanina pa rin tumitibok ang puso niya ng napakabilis. Napalunok siya, pakiramdam niya ay tila ba walang ibang tao sa mundo kundi silang dalawa lamang, pero alam niya na hindi iyon totoo. "Mukhang feel na feel mo ang humawak sa dibdib ko." Biglang basag ni Lucas ng katahimikan. Bigla siyang napahiya dahil sa sinabi nito at tila napapasong binawi ang kanyang mga kamay mula sa dibdib nito. Nag-iwas siya rito ng tingin at hindi makatingin rito ng diretso. Nang ibaba niya ang zipper ng pantalon nito ay sobra nang nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi na niya napigilan pa. Pakiramdam niya kasi ay iyon pa lang ang unang beses na makakita siya ng katawan ng lalaki samantalang nakita naman na talaga niya ito pero ang lakas kasi talaga ng epekto ng presensya ni Lucas sa kanya. Napalunok siya nang hindi sinasadyang mapatitig siya sa mga nito at kahit sino naman sigurong babae ang makakakita doon ay maglalaway. Bukod na nga sa gwapo na ito ay napakaganda pa ng pangangatawan nito kaya kung sakali man ay sino ba naman ang tatanggi sa katulad nito. Habang iniisip niya iyon ay hindi niya maiwasang hindi mamula ang mukha, kung ano-ano ang naiisip niya.
Pakiramdam niya ng mga oras na iyon ay wala na yatang hangin sa paligid niya at init na init siya. Kasalanan ito ni Lucas dahil inutusan siya nitong habaran ito. Sa ganyang galaw mo ay baka madaling araw na ako makakaligo. Sabi ni Lucas na ikinagitla niya. Upang pagtakpan ang kanyang pagkapahiya ay mabilis siyang napabuntong hininga. Bakit ba kasi napaka-perfect ng katawan mo? Hindi ko tuloy maiwasang hindi tingnan. Bulong niya sa kanyang isip. Will I take that as a compliment, Mrs. Montenegro? Biglang tanong nito pagkatapos ay sumandal sa dingding ng banyo. Bigla siyang nagulat dahil sa naging tanong nito. Narinig ba nito ang sinabi niya sa isip niya? Pero paano nangyari iyon? Parang napaka-imposible naman yata nun. Nang ma-realize niya na hindi pala sa isip niya sinabi iyon kundi rito mismo ay parang gusto na lamang niyang lumunin ng matinding kahihiyan. Hiyang-hiya siya sa sinabi niya rito. Ano na lamang ang iisipin nito? Baka si napaka-perfect ng katawan mo. Hindi ko tuloy maiwasang hindi tingnan. Bulong niya sa kanyang isip. Will I take that as a compliment, Mrs. Montenegro? Biglang tanong nito pagkatapos ay sumandal sa dingding ng banyo. Bigla siyang nagulat dahil sa naging tanong nito. Narinig ba nito ang sinabi niya sa isip niya? Pero paano nangyari iyon? Parang napaka-imposible naman yata nun. Nang ma-realize niya na hindi pala sa isip niya sinabi iyon kundi rito mismo ay parang gusto na lamang niyang lumunin ng matinding kahihiyan. Hiyang-hiya siya sa sinabi niya rito. Ano na lamang ang iisipin nito? Biglang nagsalita si Lucas. Bakit hindi ka na yata makapagsalita? Tanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot rito, hanggang sa muli na naman itong nagsalita. So pinupuri mo nga talaga ako. Tukso nito sa kanya. Ilang sandali pa ay lumapit ito sa kanya partikular sa kanyang tenga at pagkatapos ay bumulong. Salamat sa papuri mo Mrs. Montenegro, bulong nito. Hindi niya akalaing magiging ganito kadaldal si Lucas ng mga oras na iyon. Simula nang pumasok siya sa banyo ay salita na ito ng salita at hanggang sa mga oras na iyon ay patuloy pa rin ito, epekto kaya ito ng alak. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kilig pagkatapos niyang marinig mula sa bibig nito ang paulit-ulit na pagbanggit sa Mrs. Montenegro na sinasabi nito. Ito na ang pinahuling gabi na magiging asawa siya ni Lucas dahil bukas na bukas rin ay matatapos na ang lahat. Napapilig na lamang siya ng kanyang ulo pagkatapos nito. Kailangan niyang huminahon at iwaksi iyon sa kanyang isipan. Kailangan niya ay cherish ang huling gabi nila bilang mag-asawa. Wala akong sinabi no, ikaw lang ang nagsabi nun, pagsisinungaling niya para pagtakpan ang kanyang pagkapahiya. Wow talaga ba Ani? Hindi ba at nakita mo na rin naman lahat ng ito? Dinama ang bawat parte pero bakit ngayon ay hindi mo kayang umamin? Natatawang tanong sa kanya ni Lucas. Napapikit ng mariin si Ani. Talagang hindi pa rin talaga ito tumitigil. Nagtaas siya ng ulo at pagkatapos ay salubong ang kilay na sinagot ito. Hoy Lucas, huwag kang ang gumawa ng kwento, inis na sabi niya rito. Nakita niya ang pagsilay ng kakaibang ngiti sa mga labi nito at pagkatapos ay nagsalita. O talaga hindi, sino kaya ang nakahiga sa ilalim ko noong mga nakaraang gabi habang yakap-yakap ako at nagmamakaawan na manahimik ka? Galit na putol ni Ani sa sinasabi nito. Ramdam na ramdam niya ang pamumula pa lalo ng mukha niya. Epekto pa rin kaya ng alak ang mga pinagsasasabi nito. Paano nito nasasabi ang mga ganoong bagay? Pwede naman nilang sarlinin na lamang sa kanilang mga sarili pero bakit kailangan pa nitong sabihin sa harap niya? Kahit pa totoo man iyon ay hindi niya pa rin maiwasang hindi makaramdam ng sobrang hiya, hindi na niya kayang makipag-usap pa rito ng matagal. Ilang sandali lang ay natapos na ni Ani ang pagtatanggal ng suot nitong pantalon at pagkatapos ay mabilis niyang inabot ang bathrobe na dala niya at inilagay sa kamay nito, maligo ka na nga nang matanggal naman yang hangin sa ulo mo. Sabi na lamang niya at mabilis itong iniwan sa loob ng banyo. Nakasunod lamang ng tingin si Lucas kay Ani habang palabas ito ng pinto at pagkatapos ay napakibit balikat na lamang. Isinabot niya ang ibinigay nitong roba at pagkatapos ay binuksan ang shower. Nang tumama ang tubig sa ulo at katawan niya ay pakiramdam niya ay tila ba sumangaw ang init sa buong katawan niya. Sa pakiwori niya at tila ba isang baga na nalagyan ng tubig ang katawan niya at kailangan niyang magbabad doon para lang maapula ang apoy. Hindi naman ganito ang pakiramdam niya kanina, naging ganito lang nang uminom siya ng kape na bigay ng kanyang ina.
Dahil sa reaksyon ng katawan niya sa ininom niyang kape ay ngayon niya napagtanto na hindi lang simpleng kape ang ininom niya kundi may halo iyong gamot na pangpainit ng katawan at pampasigla sa pakikipagniig. Hindi niya lubos akalain na maloloko siya ng kanyang ina sa ganoong paraan at dahil sa kanyang pag-iisip ng kung ano-ano ay bigla niyang naalala ang tsaa na para kay Annie. Tiyak na may gamot din na ganoon iyon. Mabilis siyang pinatay ang tubig at pagkatapos ay hinayla ang robo na isinabot niya kanina. Hindi pa siya nakakapagsabon at tanging ang pagbasa pa lamang sa kanyang katawan ang nagagawa niya ngunit kailangan na niyang lumabas mula sa banyo bago pa ito mainom ni Annie. Dali-dali siyang lumabas at eksaktong paglabas niya ay hawak-hawak na ni Annie ang tasa ng tsaa at hinahalo na iyon gamit ang maliit na kutsara. Mabilis siyang lumapit rito at pagkatapos ay inagaw rito ang tasa. "Huwag mong inumin ito," sabi niya. Nakita niyang nagsalubong ang mga kilay nito at nagtatakang napatingin sa kanya. "Bakit naman?" tanong nito habang nakatitig sa kanya. Kasi tumigil si Lucas at tila nag-isip. Hindi ito masarap. Mabilis nitong sagot. Mas lalo lamang kumunat ang kanyang noo dahil sa naging sagot nito. "Hindi masarap. Tikman ko nga muna," sabi niya rito at pagkatapos ay akmang lalapit na sana rito nang bigla na lamang itong umatras at bago pa man siya makapagsalita ulit ay mabilis nitong ininom ang tsaa na laman ng tasa. Ilang sandali pa ay ibinigay nito sa kanya ang tasa na walang laman kahit na isang patak lang. Hindi makapaniwala siyang napatingin rito. "Kulang pa ba sayo ang ininom mong kape kanina para mahimasmasan?" tanong niya rito. Napailing ito. "Naman pala, bakit mo ininom ang tsaa na para sa akin?" tanong niya ulit rito. Bukod pa doon ay bigla niyang naalala na ayaw nito ng tsaa dahil minsang pinilit nitong uminom ng ganon ay bigla na lamang itong nasuka. Pero bakit ngayon ay ininom nito ang isang tasa ng tsaa na halos isang lagok lang ang ginawa? Muli siyang napatitig sa baso na wala ng laman. Ilang sandali pa ay bigla na lamang silang nakarinig ng katok mula sa pinto. Inilagay niya muna ang tasa sa tray kung saan niya kinuha ito kanina bago niya binuksan ang pinto. Napagbuksan niya ang nakangiting si Tita Malo na nakatayo sa labas ng pinto. "Hiha, tapos na ba kayong uminom ni Lucas? Kukunin ko na kasi ang mga tasa," sabi nito sa kanya. Bigla naman siyang napangiti. Opo tita," sagot niya rito at mabilis itong tinalikuran upang kuhanin ang tray kung saan nakalagay ang mga tasa at pagkatapos ay mabilis na ibinigay ito rito. Hindi napigilan ni Malo ang mapangiti nang makita niyang wala nang ang laman ang dalawang tasa na ibinigay niya sa mga ito kanina. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya kay Annie at mabilis na bumaba. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng hagdan nang mapatayo si Lian. Hinihintay talaga siya nito at gusto nitong malaman kung ininom ba ng mag-asawa ang kape at siya ang ibinigay niya sa mga ito. Pagkababa niya ay sinalubong siya nito kaagad. "Kamusta, ininom ba nila?" tanong niya rito. Biglang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya at mabilis na tumango. "Simot na simot," sabi niya rito. Biglang napangiti si Lian at masasabi niya na bihira lang itong ngumiti ngunit ng mga oras na iyon ay isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Ngayon ay napaka-imposible nang hindi pa sila makabuo. Sabi nito, "Napakagaling ng naisip mo at nakakasiguro din ako na makakabuo na nga sila sa wakas ma'am." Sabi niya rito at pagkatapos ay nagkakatawanan silang dalawa. Pagkasara ng pinto ni Annie ay hindi niya maiwasang hindi magtaka dahil sa sayang naka-plaster sa mukha kanina ng Tita Malu niya. Uminom lang naman sila ng tsaa at kape pero bakit parang iba ang ngiti nito na tila ba may ibig sabihin. Iba tuloy ang naging pakiramdam niya dahil sa pagiging masaya ng kanyang Tita Malu, hindi kaya konektado iyon sa kakaibang ikilos ni Lucas. Mabilis siyang humarap kay Lucas, nakita niyang nakatitig ito sa kanya. "Sabihin mo nga sa akin ang totoo Lucas, may ginawa ka ba?" Nakakunot ang noong tanong niya rito. Agad ding napakunot ng noo si Lucas dahil sa naging tanong sa kanya ni Annie. "Ano naman sana ang gagawin ko?" Pagkatapos lang niyang magsalita ay naramdaman niya na tila may apoy sa loob ng katawan niya at unti-unting kumalat sa buong pagkatao niya at mas malala ito kaysa sa naramdaman niya kanina. Napalunok siya, kalahating oras na ang nakalipas kung saan ay tiyak niyang iyon na ang oras ng pag-apekto ng gamot sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng mukha niya at pakiramdam niya ay tila ba kalalabas niya lang mula sa steam room at ang kanyang balat ay nagkulay rosas na dahil sa matinding init. Hindi lang iyon dahil maging ang buong katawan niya ay naramdaman na rin niyang namumula.
Ilang sandali pa ay nagulat na lamang siya nang bigla na lamang lumapit sa kanya si Annie. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ang pula ng mukha mo? Biglang tanong nito sa kanya. Napansin na pala nito ang pamumulan ng mukha niya. Wala naman, nauutal na sagot niya rito at pilit na lumayo rito ngunit bigla na lamang siyang napatingin sa suot nitong cute na pantulog, hanggang sa mapadako ang tingin niya sa leeg nito partikular na sa neckline nito at tumambad sa kanya ang malagatas nitong kutis na habang tinitingnan niya pa lamang ay alam niyang napakalambot na. Mas lalo lamang tumindi ang init na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Paanong wala napakapula ng mukha mo, sabi nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa at hindi pa ito nakontento at medyo nil-iles pa nito ang suot niya roba. Tingnan mo nga pati ang katawan mo namumula at tagaktak din ang pawis mo, hindi kaya allergic ka sa alak. Baka mas magandang magpa-check up ka na. Halika, sasamahan kita sa ospital. Sabi nito at pagkatapos ay tinlikuran siya. Mabilis itong nagpunta sa gilid ng kama at mabilis na dinampot ang cellphone nito at akmang tatawag na sana ngunit mabilis siyang humakbang palapit rito at mabilis na hinawakan ang kamay nito upang pigilan sa plano nito. Pinilit niyang magsalita. Okay lang ako, hindi ako allergic sa alak. Hindi kasi sinasadyang nakainom ako ng gamot, sanya rito. Gamot? Anong gamot? Tanong nito sa kanya. Magkaharap silang dalawa at habang nakatitig siya sa mga mata nito at pinapanood kung paano ito pumikit at damilat, napatitig din siya sa napaka-cute nitong mukha at napaka-inosente nitong mga matang nakatingin sa kanya, mas lalo na sa mga pilik mata nito na tila ba siya tinutukso. Halos hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang sarili at ilang beses nagtaas baba ang Adam's apple niya. Sa isang iglap ay mabilis niyang hinayla si Annie pahiga sa kama. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, Lucas anong ginagawa mo? Nauutal na tanong nito sa kanya at sa halip na sumagot ay mabilis siyang pamatong rito kung saan ay tumama ang ilong niya sa ilong nito at ang kanyang hininga ay tumama sa mukha nito. Saglit na natigilan si Annie ng mga oras na iyon at hindi siya makagalaw dahil nga nakadagan si Lucas sa ibabaw niya. Hindi niya alam kung ano ba ang nangyayari rito ngunit ang kanyang paghinga ay bigla na lamang naging mabilis at ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng katawan niya. Napatitig siya sa pawisang noo ni Lucas na konti na lang ay halos tumulo na sa mukha niya. Pawis na pawis ito, hindi niya maiwasang mag-alala, mukhang nahihirapan ito. Natakot siya bigla dahil baka mamaya ay may malalang sakit na pala ito. Lucas ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin kung may masakit ba sa'yo? Tanong niya rito. Bigla naman siyang napakunot ng noo nang bigla na lamang tumawa si Lucas. Hindi mo ba talaga alam? Namamaos na tanong nito sa kanya. Napatitig siya sa mukha nito habang naguguluhan, ano ba ang sinasabi nito? Hindi niya ito maintindihan. Napalunok siya habang nakatitig sa mga labi ni Annie ng mga oras na iyon. Sobrang pagpipigil ang ginagawa niya sa kanyang sarili ng mga oras na iyon. Sobra-sobra hanggang sa muli siyang napalunok at ilang sandali pa nga ay tuluyan ng bumaba ang kanyang mukha sa mukha nito at lamapat ang labi niya sa malalambot na mga labi ni Annie. Agad niyang ipinasok ang kanyang dila sa loob ng bibig nito at natikman niya ang pamilyar na lasa sa bunganga nito. Ilang sandali pa ay ang isang kamay niya ay bigla na lamang pumailalim sa suot nitong pantulog at mabilis na dinama ang dibdib nito at sa pagkakataong iyon ay tuluyan na siyang nawalan ng kontrol sa sarili niya. Init siya at hinalikan niya si Annie ng sobrang diin, mapusok na tila isang leon na gutom na gutom. Ang isang kamay niya ay nakalagay sa mukha nito at bigla siyang natigilan ng maramdaman ang pagkabasa ng kamay niya. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at bahagyang inilayo ang mukha rito at nakita niyang binasa ni Annie ang mga labi nito gamit ang dila nito at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Anong ginawa mo sa mga labi ko? Mahinang bulong nito at may mga luha pang tumutulo sa mga mata nito. Napatingin siya sa mga labi nito at doon niya napagtanto na namamaga pala ang mga iyon at may kaunting dugo pa na lumalabas sa mga iyon. Bigla tuloy siyang nagalit sa sarili niya dahil sa ginawa niya. Nasaktan niya tuloy si Annie. Napahawak siya sa mukha nito at pagkatapos ay idinikit ang kanyang noo sa noo nito at hinalikan ang tungki ng ilong ni Annie. I'm sorry, I didn't meant to hurt you. Mahinang bulong niya rito. Nakipagtitigan siya kay Annie pagkatapos at napakagatlabi ito. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Mahinang tanong nito sa kanya. Napapikit siya ng mariin at pagkatapos ay nagsalita. Alam mo ba kung bakit ko inagaw ang tiyana para sa'yo sana?
Tanong niya rito. Bigla siyang napatitig kay Lucas nang wala sa oras at hinintay ang mga susunod pang sasabihin nito. May gamot kasi ang ibinigay nilang kape sa akin at nasisiguro ko na pati ang sayo ay nilagyan din nila. Tuka na iyon ni Mommy dahil alam naman natin pareho na gustong gusto na nila ng apo. Sabi nito sa kanya. Napakurap-kurap siya sa sinabi nito. Hindi naman siya ganun katanga kaya naintindihan niya kaagad kung ano ang ibig sabihin ng sinabi nito. Ang gamot na sinasabi mo ay ang ibinitin niya ang kanyang mga salita dahil halos ayaw lumabas sa bibig niya. Naramdaman niya rin na kaagad na mula ang buong mukha niya. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Ano ba sa tingin mo? Balik naman itong tanong sa kanya. Bigla naman siyang napalunok nang wala sa oras. Ano ang dapat nating gawin? May pwede ka bang inumin para mawala na ang bisa niyan? Tanong niya rito. Nag-aalala kasi siya sa itsura nito. Simple lang, ikaw lang ang gamot, sagot nito na tinitigan siya sa mga mata. Ha? Gulat na tanong niya. Huli na para iiwas niya pa ang kanyang mukha at ilang sandali pa ay mabilis na hinalikan siyang muli ni Lucas sa mga labi. Kailangan kong makaraos at tiyak na magiging maayos na ang pakiramdam ko pagkatapos. Namamaos na sabi nito sa kanya. Bigla siyang nataranta nang wala sa oras dahil sa kanyang narinig, bigla siyang naguluhan. Kung papayag siya sa gusto nito, hindi ba parang napaka-komplikado naman yata pag nagkataon? Napakagatlabi siya at ilang segundong tumitig rito bago sumagot. Umiling siya. Hindi pwede Lucas. Magdi-divorce na tayo bukas, mahinang sagot niya rito at dahil sa sinabi niya at tila ba ito natigilan din. Kung wala sana silang usapan na maghihiwalay na sila ay hindi na nila kailangang magtanungan pa ng ganoon. Kung sana lang ay maayos silang dalawa ay kanina pa siya pumayag dahil alam niya rin naman sa sarili niya na gusto niya itong pagbigyan pero dahil nga maghihiwalay na sila ay hindi niya ito pwedeng pagbigyan. Masyado na siyang magmumukhang gaga kapag ginawa niya iyon. Bigla ito umalis sa ibabaw niya at nahiga sa tabi niya. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, huwag kang mag-alala. Sabi nito. Natahimik siya sandali at pagkatapos ay bumangon. May ibang paraan ba para maginhawaan ka? Tanong niya rito dahil baka sakaling may paraan pa nakita niyang napapilt ito ng Marlene at pagkatapos ay napalunek katlangan kung magbabad sa malamig na tubig, pwede mo bang punuin ang bathtub ng malamig na tubig para sa akin? Tanong nito sa kanya habang nakapikit, sige, simpleng sagot niya rito al pagkatapos ay mabilis na bumaba mula sa kama upang magtungo sa banyo, nakatitig lamang siya doon hanggang sa malapit nang mapuno yun ng tubig at ilang sandali pa nga ay pumasok sa loob ng banyo si Lucas at mabilis hinubad ang suot nitong roba. Napalunok na lamang siya nang makita niya ang likod nito, ang pangupo nito na walang anumang saplot. Pilit niyang inalis doon ang kanyang tingin hanggang sa nakita niyang nakalubog na ito sa tubig. Habang tinatitigan itong nakababad doon ay tila bumalot ang lamig sa buong katawan niya hanggang sa kaloob-looban niya. Okay ka na ba? Tanong niya rito. Oo, lumabas ka na, sagot naman nito at nagdalawang isip pa siyang lumabas dahil sa itsura nito. Nakapikit ito ng mariin at base sa facial expression nito ay mukhang hindi pa rin maganda ang lagay nito. Pero napakagatlabi siya habang nakatitig rito. Napalunok si Lucas nang marinig niya ang tinig ni Annie. Kaagad niyang iminulat ang kanyang mga mata at ramdam na ramdam niya ang pamumungay ng kanyang mga mata. Napalingon siya kay Annie, habang nakatitig rito ay sumisidhi lamang ang pagnanasang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Annie, mas magandang lumabas ka na muna dahil nahihirapan ako lalo kapag nakikita kita. Namamaos ang tinig na sabi niya. Kung tatayo ka lang dyan at babantayan mo ako ay baka hindi ko matansya ang sarili ko at hilahin kita rito sa loob ng bathtub. Dagdag pa niya habang nagtataas baba ang kanyang Adam's apple at ang kanyang sandata ay pumipintig. Nanlaki ang mga mata ni Annie pagkatapos nitong marinig ang sinabi niya at mabilis na nagmarcha palabas nang wala man lang iniwang salita. Naiwan siya dong nakapikit at pilit na nilalabanan ang pagnanasang lumulukob sa bawat himaymay ng pagkatao niya. Nang makarating si Annie sa tapat ng kama ay mabilis siyang sumampa doon at binalot ang sarili sa kumot. Nanatili siya dong nakahiga ngunit hindi lang makaramdam ng antok. Pinapakiramdaman niya si Lucas kung ano ang ginagawa nito sa loob ng banyo. Kalahating oras na ang lumipas at 3 beses na nitong pinalitan ng tubig ng bathtub. Tiyak na sobra-sobrang init ang nararamdaman nito kaya sobrang tagal nitong magbabad sa malamig na tubig.
Napakagat labis siya habang inaalala ang istura nito kanina, kulang na lamang ay sunggaban siya nito, at ang pagnanasa sa mga mata nito ay malinaw niyang nakita. Bathtub. Tiyak na sobra-sobrang init ang nararamdaman nito kaya sobrang tagal nitong magbabad sa malamig na tubig. Napakagat labis siya habang inaalala ang istura nito kanina, kulang na lamang ay sunggaban siya nito, at ang pagnanasa sa mga mata nito ay malinaw niyang nakita. Sa pag-iisip ng mga bagay na iyon ay biglang nag-init rin ang pakiramdam niya. Iniisip niya lang ang mga bagay na iyon ay naging ganoon na nagreaksyon ng katawan niya. Nasa ganoon siyang ayos nang marinig niya pinalitan na naman ni Lucas ang tubig ay kaagad niyang narinig na tinawag siya nito at ipinaabot sa kanya ang cellphone nito sa pinto ng banyo na dali-dali niya namang ibinigay rito. Habang nagpapatulo siya ng tubig ay mabilis niyang idinial ang numero ng kanyang assistant na si Kian. Pwede mo ba akong dalhan ng gamot? Agad niyang tanong rito pagkasagot nito ng tawag. Sir, anong gamot? Gulat naman nitong tanong sa kanya. Napabuntong hininga siya. Si Mommy ay nilagyan ng gamot ang kape na ibinigay sa akin dahil gusto niya ay magsiping kami ni Annie ngayon. Gusto kong magtanong ka sa mga pharmacy nang pwede kong inumin bilang pampawala nito. Sabi niya rito. Walang sumagot sa kabilang linya kaya hindi niya napigil ang lakasan ng boses niya. Kian, nadiyan ka pa ba? Opo sir, maghahanap ako sa lahat ng pharmacy, mabilis na sagot nito. Okay sige, pero nasisiguro kong nakikiramdam din ang mommy ko kung yumapekto ba ang gamot at gusto kitang balaan na baka harangin kanya sa baba. Itago mo ng mabuti ang bibilhin mong gamot, bilin niya rito. Okay sir, I understand, mabilis na sagot nito at pagkatapos ay ibinaba niya na ang tawag. Nakahinga ng maluwag si Lucas ng mga oras na iyon dahil kahit papano ay may maasahan na siyang gamot pero sana lang ay may hatid kaagad ni Kian ito sa kanya dahil kailangan na niya. Habang tumatagal kasi ang epekto ng gamot na nainom niya ay mas lalong tumitindi ang nararamdaman niya. Napakagat labi si Annie habang nakikinig sa mahinang pagdaing ni Lucas hanggang sa hindi na siya nakatiis pa at mabilis na bumaba ng kama si Annie. Nagtuloy-tuloy siyang pumasok sa loob nang hindi man lang nag-abalang kumatok. Mabilis siyang lumapit sa bathtub at iwinaksi ang anumang pag-aalinlangan. Mabilis niyang nilakasan ang gripo upang mas mabilis mapuno ang tubig ng bathtub nang marinig niyang nagsalita si Lucas. Annie, anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya ng mga oras na iyon rito at pagkatapos ay mabilis siyang nagtanggal ng kanyang damit at pagkatapos ay lumublab din sa bathtub kasama ni Lucas. Lumapit siya rito at hinawakan ang mukha nito. Alam kong nahihirapan ka at ayaw kong nakikita na nahihirapan ka kaya ramdam na ramdam niya ang pamumulan ng kanyang mukha at halos manginig na ang kanyang mga labi. Kung papayag ako sa gusto mo at hindi mo na kailangang mahirapan pa hindi ba? Tanong niya rito. Annie, ano bang ginagawa mo? Lumabas ka na, hindi ko sinabi na pumasok ka rito at isa pa ay hindi kita kailangan, galit na sabi nito sa kanya. Lumabas ka na, ulit pa nito. Natigilan siya at tila siya binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na iyon dahil sa mga sinabi nito. Tumitig siya rito, bakit? Nauutol na tanong niya, pero kailangan mong makaraos, kailangan mo ako para guminhawa ang pakiramdam mo diba? Tanong niya rito. Nag-umpisang manginig ang kanyang mga kamay. Ito ang unang beses na inoffer niya ang sarili niya rito at halos inipon niya pa ang lakas ng loob niya para gawin iyon pero tinanggihan lang siya nito. Pinilit niya pa ang sarili niya na pumasok doon dahil naisip niya na ang pakikipagniig ng minsan ay hindi naman siguro makakasama sa sanggol sa sinapupunan niya. Napalunok siya. Hindi pa rin ito sumagot bagkus ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi pa rin siya sumuko dahil baka nagdadalawang isip lamang ito. Kung iniisip mo na hindi ko itutuloy ang pakikipaghiwalay sa iyo nang dahil rito ay huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito ay iisipin kung walang namagitan sa ating dalawa. Sabi niya, mas lalong sumama ang timpla ng mukha nito habang nakatitig sa kanya. Pwede ba Annie, hindi ako ganoong klaseng tao. Lumabas ka na ngayon din. May diin ang bawat salita nito sa kanya ng mga oras na iyon at halatang halata sa mukha nito ang matinding pagpipigil ng galit. Hindi niya inaasahang ganoon ang matatanggap niyang sagot mula rito, akala pa naman niya ay matutulungan na niya ito pero hindi pala. Pero ang sabi nila kapag pinigil iyan ay baka maging dahilan ng pagkakasakit mo,
Sabi niya at dahil sa pag-aalala ay mabilis siyang lumapit rito at ikanawit ang mga payat niyang braso sa balikat ni Lucas at mariin itong hinalikan.